Ayun. So, hi guys, this is Dave Lopez from Rifle Hobbies Philippines, and kumusta kayo? And hope na okay lang po kayo lahat and nag-i-enjoy no, sa bakasyon. Actually, yung odd things lang ngayon dahil bakasyon sana, walang pasok, hindi natin na-enjoy dahil nga sa gun ban. At yung iba, kasamang palad from Luzon to Mindanao ay may mga kapatid tayo, mga bro tayo sa larangan ng airgunning na nahuli sa sasakyan nila, yung mga minsan yung mga mahal pa na mga unit. At meron din na dahil yun yung isa sa mga kabuhayan nila o kabuhayan nila ay nagbebenta sila ng mga airgun, no? Yung mga Estrella Parco or mga brass na mga unit. Ano pang tawag doon? Estrella Parco. Yung ngayon is Escopeta na kino-convert nila sa PCP na ibinebenta nila sa market. Nahuhuli. And unfortunately, yun nga, nakulong. Malaki yung multa. So, ano ba yung ibig sabihin ng gun ban? Yung gun ban kasi nagsisimula siya from January 12 hanggang nitong June 11. So, sakop niya yung mga date na kung saan sana bakasyon natin. Yung May and June, no? Pasukan mga June, siguro nasa half or katapusan. No? So, hindi natin ma-enjoy dahil nga sa gun ban. So, kailangan nating sundin yung batas. May mga nahuhuli sa Luzon, Visayas, and Mindanao. May nahuhuli na nagbebenta, mga ganun nga, mga unit. Meron din from place, magta-target shooting siya na, but during sa operation or checkpoint ay nabuksan yung kanilang sasakyan. Sa gun case naman, but unfortunately, nang binuksan ay merong unit doon. Dahil nga doon, wala tayong rason. No? Kasi isa dito is no person shall bear, carry, or transport firearms outside his residence or place of business and in all public places. So, hindi tayo makapag-transport ng mga unit, especially pag magbenta. So, anong pumasok sa isip ko ngayon? Dapat na nating iparehistro yung ating mga unit. Kasi po, darating at maging, yung time na kung saan na baka during checkpoint ay hahanapin yung ating unit or mahanap, no, sa loob ng sasakyan or nakamotor tayo at hahanapan ng registration ng ating airgun. At kung wala tayong makita, syempre, iko-confiscate na yung airgun natin. And then, sayang naman yung invest natin doon. Compare sa rehistro na parehistro natin yung ating unit. Depende din yung rehistro sa lugar na kung saan kayo. Pwedeng direct kayo, kaya mas mura. Pwede din medyo mahal dahil may third party or may tao nagpa-process ng mga rehistro. Pero kagandahan, kasi one time lang siya. And the same time, during checkpoint, if still magiging stricto pa rin after ng election, may ipapakita tayong mga dokumento na pupunta tayo sa range, and ganun din sumali tayo sa mga grupo na rehistro din sa sect, no? Para na if ever halimbawa, no, case to case basis, in case nasa travel tayo, nakamotor o nakasakyan, nakalagay yung ating unit sa ating bag, tapos huminto tayo kasi may checkpoint at nungin na saan ka pupunta sa range, and then pakita mo yung document na yung grupo ninyo is nakarehistro. So, tutungin din kung ang airgun mo, ano yung dala, sabi mo airgun, no? Pag stricto sila, hanapan ka ng dokumento. Pakita mo, again, yung rehistro ng yung airgun with the serial number and yung airgun. At the same time, walang laman yung airgun mo na bala. And, syempre, pakita mo na responsible ka rin na owner. So, at least, no, sa ating pag-uusap na mabuti din, ay maprotektahan natin yung sarili natin, maprotektahan natin yung ating unit na in-invest kasi ito ay libangan, ito ay part ng ating sports. So, maganda na nasa ayos. So, yun lang po, yung ating gun ban ay mag-end sa June 11. But in preparation, kailangan natin mga maghanda at i-prepare na meron tayong rehistro at makapag-join tayo sa mga grupo na maka-register din sa sect. If wala pa, i-encourage ko rin yung mga group na mag-rehistro. Iba din yung nakasigurado tayo. Yun lang. Maraming salamat po sa pagantabay and pag may mga event po sa lugar namin sa Negros, if wala tayong trabaho, pumunta tayo doon at para mag-vlog sa mga like ginagawa natin noon sa mga event. Alright, so maraming salamat and God bless you all and patuloy po sa pagsubaybay sa ating channel. This is Dave Lopez from Rifle Hobbies Philippines and ingat po tayong lahat. Peace out.